Ito nga po, tuloy na ho naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob po ng ating area of responsibility. At ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Basyang sa layong 895 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Ito'y kumikilos ng pakanluran timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay po ng bagyo. Ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang sa 70 kilometers per hour. Nakataas po ang signal number 1 sa southern portion po ng Surigao del Sur. Ayon po sa forecast ng Pag-asa, posibleng tumama sa kalupaan ang bagyong Basyang sa eastern Mindanao bukas ng gabi o sa Biyernes po ng umaga. Ito po'y posible daw hong lumakas pa at maging isang tropical storm habang binabaybay ang karagatan. Binusisi naman po sa Kamara ang substance o ang laman ng impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inuna po nilang inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Party List Representative Jet Nisay. Dito inosisa kung sufficient in substance ba ang reklamo o kung totoong may mga impeachable offense ang Pangulo. Pero unang impeachment ground pa lang sa reklamo ni Attorney De Jesus na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption, kinonsidera ng insufficient in substance. Base kasi sa reklamo, pinayagan daw ng Pangulo ang pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na isang hakbang na tinawag ng complainant na paglabag sa tiwala ng publiko. Pero giit na mga kongresista, may arrest warrant laban sa dating Pangulo kaya walang kidnapping na nangyari at hindi daw ito ground for impeachment. Binaril din ng komite ang sinasabing pagdodroga daw ng Pangulo at ang hindi pag-veto ng Pangulo sa unprogrammed funds. Sa huli, ipinagpaliban ng komite ang botohan kung sufficient in substance ang reklamo. Ngayong araw ipagpapatuloy kasunod ang inihaing impeachment complaint ng Grupong Bayan at ng Makabayan Bloc. Napanatili po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang neutral na satisfaction ratings ayon po sa pinakabagong survey naman ng social weather stations. Mula 39% noong pong Setyembre, ito'y tumaas ng 1% na nasa 40% noong Nobyembre. Hindi po naman gumalaw ang mga undecided o hindi tiyak kung kontento ba sila sa performance ng Pangulo. Pareho yung 17% noong huli pong dalawang survey. Bahagya pong nakabawi ang Pangulo pagdating po sa mga dissatisfied o hindi kontento. Mula 44% noong Setyembre, nabawasan niya ng kaunti sa 43% noong pong Nobyembre. Sa kabuuan po'y -3 ang naitalang latest net satisfaction ratings ng Pangulo. Ito yung aking sinasabi sa iyo, girl, no? Kapag ito ay binalansi mo, -3. Halos hindi nalalayo sa -5 noong Setyembre. Pareho po yung may katumbas na grado na halos neutral. Ginawa po ang survey sa higit na 1,200 respondents. Tiyempo po ang survey sa gitna ng sunod-sunod na anti-corruption rallies noong pong nagdaang taon. Kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto na may mga kumikilos nga para mapatalsik siya sa pwesto. Ayon kay SP Soto, inalok daw ang posisyon niya bilang leader ng Senado kay Senator Loren Legarda pero tinanggihan ito. Hindi na idinitalya ng senador ang nangyari pero mismong si Legarda daw ang nagsabi sa kanya. Sa kabila naman yan, solid pa rin daw ang suporta ng majority bloc sa liderato ng Senado. Ayon pa kay Soto, may matagal na silang nakakausap mula sa minorya na maaaring lumipat sa kampo ng mayorya pero hindi na niya ito pinangalanan. Samantala pa rin, nagkainitan po naman sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Rodante Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea. Ito nga pinag-uugat sa deliberasyon ng Senado sa resolusyon na kinokondena ang mga naging pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng pamahalaan. Iginigit kasi ni Marcoleta na kailangan daw po nang malaman ng eksaktong sukat ng West Philippine Sea. Kasi nga daw po'y mahirap daw ipagtanggol ang Pilipinas kung ganyang kasimpleng tanong ay hindi daw masagot. Buwelta ho naman ni Pangilinan, bakit pa kailangang pagtalunan ang tungkol sa West Philippine Sea kung tinatigan mismo ito ng International Tribunal na pabor nga sa Pilipinas. Pero diin ni Marcoleta na nanalo nga daw po ang ating bansa sa arbitral ruling pero hindi maliwanag kung hanggang saan ba ang West Philippine Sea. Diliwanag po naman ni Senate President Tito Soto at Senador Risa Ontiveros na kahit na ang China wala pong fixed at internationally recognized na geographic coordinates sa inaangkin nitong malaking bahagi po ng West Philippine Sea.
Dito nga po'y ibinabaling ni Marcoleta ang paninisi kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na tinawag niyang pa-rockstar. Bagay na tinablaho naman ni Pangilinan at ipinagtanggol ang opisyal ng Coast Guard. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. I know that being bombastic, Tariela earns him likes and makes him probably feel like a rock star, Mr. President. I know national anger sells newspapers. I know mindless patriotism wins. The very least that we should do as a Senate is rally behind our Department of National Defense. Yan po ang sunurang tinig ni Senador Rodante Marcoleta at Senador Kiko Pangilinan. Doon po sa usapin ng Exclusive Economic Zone, yung po klarong-klaro din. Meron po yung bilang ng haba ng milya. Ay. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, ginisa sa Senado si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa pagbalandra daw nito ng kanyang mukha imbis na ipromote ang turismo ng Pilipinas. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Tourism kahapon, kinuwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit puro pagmumukha ni Frasco ang nasa mga magazine, litrato at kahit poster sa airport. Pwede naman daw kasing kumuha ng model na galing mismo sa mga lugar na kailangang i-promote para sa turismo. Depensa po ng kalihim, wala raw consent ang paggamit ng litrato niya sa isang magazine. Welcome banner lang din daw ang mga larawan niya sa ilang airport at walang planong tumakbo sa 2028 elections para i-promote ang sarili. Sa huli, sinabi po ni Frasco na handa siyang ipadala sa opisina ni Senator Tulfo ang mga nagawa ng DOT para sa turismo ng bansa. I'm very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. Ipakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. For any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028 and therefore there would be no reason for me to promote myself. Sorry ma'am, I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now also ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!